maraming basurang iniwan ang mga debotong sumali sa traslasyon. Kaya naman, tanong ng ilan, nasaan ang disiplina? At live mula sa Quezon City, may report si JP Soriano. JP? Pia, simula nga na mag-umpisa ang traslasyon hanggang kaninang alas 6 ng gabi ay umabot na raw sa humigit kumulang 30 truck ng basura ang nakolekta. At mas malaking araw ito kumpara nung mga nakaraang taon sa parehong period. Ang nakalulungkot, Pia, ang mga basurang ito ay hindi naman itinapon sa mga basurahan kundi nagkalat lang sa kalsada. Sa pagdaan ng mga namamanata sa taunang traslasyon ng itim na Nazareno, tambak na basura ang naiwang nagkalat. Pinakamarami ang mga pinaglagyan ng pagkain ng mga styro, mga plastic bottles din na matapos inuman, ginawang ihian, at mga diaper na basta na lang iniwan. Para mabilis ang paglilinis, naka-standby ang mga garbage truck gaya na ito na pupunta sa may San Sebastian Church mamaya. Naka 28 truckloads na raw ng basura ang nakolekta simula ng umandar ang traslasyon. Ngayon, nasa 6 p.m. pa lang kami, mas madami na po yung nahakot naming basura from pahalik ng Quirino Grandstand papunta doon sa current po na location ngayon ng Poon Nazareno. Marami sa mga basurang ito ang itinatambak sa landfill na hindi na nasa-segregate, gaya ng itinatakda ng Solid Waste Management Act. Kaya hindi kami makapag-recycle kasi madalian ng hakot para yung mga basura. Maiayos natin ang mahakot ng taga-Department of Public Service. Saan nyo gagawin yung paghihiwalay ng mga basura? Diyan sa may opisina ho namin. Tapos, saan nyo dadalhin? Yun ang mga basura, tatapon na ho sa Pier 18. Sa landfill. Apa. Sa gitna ng makapal na tao at basura, sinubukan pa ng pulis na ito na ipatupad ang no littering. Diretso sa 5 to. Naninigarillos, tinapon, littering. Ayan o, pakita mo sa kanila. Ayan, media o, GMA o, Kapuso. Pwede kang makahuli ng 10, 15, 20. Pero hindi ho siya yung solution para malinis ho yung dadaanan ng prosesyon. Kaya ang remedyo para kahit papano'y mabawasan ang kalat, nakasunod ang mga tagalinis sa andas. Nakabuntot din ang debotong si Arcel de los Santos sa traslasyon para samantalahin ang pagpupulot ng bote ng tubig. Bago magtanghali, nag-uumapaw na ang kanyang pedicab sa dami ng naipong bote. Abot po siguro ng mga 700 din. Galing lang lahat to sa... Hindi po sa transaksyon po. Yung nakaraang taon po, hindi po kasi sumalang lang po ako maghapon. Ngayon po, nangalakal po kasi kami. Wala po talaga. Sa bahagi ng Padre Burgos Street, sandamakmak na basura rin ang iniwan ng mga deboto. Ang mga basurang hindi kukunin ng mga mangangalakal, iniligpit naman ng mga garbage truck ng DPWH at Manila City Government. Bukod sa mga basura, problema rin ang mga nasirang halaman, gaya ng mga naapakang tanim sa traffic dividers. Sa gitna ng pagsisikap ng marami na makalapit sa andas, iba naman ang panata ng debotong si Aling Maria na 5 taon nang nagboboluntaryong maglinis sa prosesyon. Malinaw sa kanya kung paanong hindi nang tutugma ang debosyon sa gawa. Pilipino po kasi. Matigas ulo. Yung devotion andyan, pinagmamalaki. Yung disiplina nawawala, naliligaw. Para sa grupong Eco Waste Coalition, kasabay sana ng pagpapakita ng debosyon sa Nazareno ang pagrespeto at pangangalaga sa likha ng Diyos. At Pia, ilan sa mga pinag-aaralan daw ngayon ng Department of Public Services ng Maynila para sa susunod na traslasyon sa susunod na taon ay ang posibleng paglalagay ng designated area kung saan lang pwedeng kumain at parang dito ay hindi na nga maiwasan na nga yung pagtatapon ng basura doon sa kanilang kinalalagyan, doon sa may Quirino Grandstand in particular, at nag-iisip pa sila ng mga paraan para paanong pwedeng pagsabayin na habang ginagawa po ng ating mga kababayan yung kanilang pananampalataya, pagbibigay ng pananampalataya sa mahal na poong Nazareno, and at the same time, mapagsabay din yung kanilang responsibilidad sa ating kalikasan. Pia. JP, kasabay ba niyan, ina-explore din nila yung posibilidad na siguro stiffer penalties o mas malaking multa para dun sa mga mag-iiwan ng basura dyan sa dinaanan ng andas?
Pia, dun sa penalty, wala namang nabanggit, pero ang sinasabi kasi ng pamunuan ng Department of Public Services, ito yung isang unit sa Manila City Hall na nangunguna dun sa pagkukolekta ng basura. Expected naman daw talaga nila na talagang may maiiwan ng basura dyan. Dahil una, wala namang mga nagkalat na trash can kasi bawal din naman, hindi rin naman ligtas yung maraming mga trash can na nakalagay for security reasons. Pero ang ine-expect sana nila ay bibit-bitin ito ng mga deboto, yung mga basura nila. Kaso nga dahil nga inconvenient kayo may bitbit, nangyayari iniiwan ito. May mga existing rules naman at existing laws na naka-in place. Katulad nga nung sinubukang gawin ng isang pulis kanina. Unfortunately, dahil nga sa sobrang dami ng tao, sa sobrang gulo, hindi nga ito na ipatutupad, Pia. Pero kumpara ba sa mga nakaraang taon, JP, mas marami yung naiwang kalat o basura ngayon? Base doon sa initial kasi hindi pa naman kumbaga hindi pa naman talaga totaling tapos yung traslasyon, pero base doon sa impormasyong nakuha natin sa DPS, mas 28 truckloads as of 6 p.m. compare daw last year na umabot pa lang sa same period hanggang 6 p.m. last year nasa 12 or 16 truckloads lang. So mas maraming basura daw yung nakokolekta nila so far, mas marami rin daw yung truckloads na nakolekta nila doon sa nangyaring pahalik. So tinatry nilang alamin kung bakit mas marami yung mga basurang iniwan ngayon, no, kumpara last year. Alright, JP, naku, sana nga sa susunod na taon ay mabawasan na yung maiiwang basura sa ruta ng Andas. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.